Bago nga pala tayo magsimula mga kaibigan, hinihiling ko sa inyong lahat na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel niya, mag-subscribe na kayo dito mga kaibigan. Pagkatapos i-share nyo sa mga social media account niyo yung mga videos niya para marami pang makapanood sa kanyang mga magagandang horror stories na talaga namang masasabi mong 100% legit mga kaibigan. Hindi naman lahat pero halos lahat no, masasabi kong legit na legit ang kanyang mga story. So yun no, tulungan natin si Boss Alex. Magandang araw o gabi sa inyo dyan, Boss Alex. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Boy Tigas. Yan ang palayo ko sa aming lugar eh. Magbabahagi lang ako ng maikling kwento tungkol sa kababalaghan na karanasan ko mismo, Boss Alex. Sana mapagbigyan nyo ang aking hiling na ibahin nyo rin po yung the way na mag-narrate kayo para po sa akin. Itugma nyo po sa aking karakter sa kwentong ito. Hindi man nakakatakot sa iba itong ibabahagi ko. Ngunit para sa akin na binansagang tigasin din ay talagang nanlambot sa karanasan ko na ito. Taong 1998 kung kailan 18 anyos pa lang ako noon. Nakilala ko ang isang magandang dalagita na 16 anyos pa lang ng mga panahon na yon. Bale bagong lipat lang sila sa aming baryo, boss. At medyo may kalayuan yung bahay nila dahil papasok pa ng konti. Ay hindi konti kundi medyo malayo-layo talaga mula sa kalsada. I-describe ko lang muna. Yung baryo namin ay bukid, sir. Maraming tanim na mga palay, mais sa palibot, mga niyog at kung ano-ano pa. Siyempre sa ganong klaseng lugar hindi talaga dikit-dikit ang mga kapitbahay. Kaya naman, payapa ang lugar namin at tahimik doon. Nang makilala ko sa peryahan itong babaeng ito na itago na lang natin sa pangalang Kikay, kinaibigan ko siya, Boss Alex. At sa kadahilan ng marami ring kalalakihan na nagkakagusto sa kanya, mga barako rin. Inunahan ko na. Akin si Kikay, naiintindihan niyo ba? Oo, Boy Tigas, sayong-sayo siya. Mabuti naman kung nagkaintindihan tayo rito. Di nagtagal ay niligawan ko ang dalagita bunsod ng maraming nagpapaporma-porma sa kanya, boss. Ako pa, paunahan pa lang ako ng mga walang yang to. Katagulang yung ginagawa ko buhat ng magagalit ang mga magulang ni Kikay kasi nga 16 anyos pa lang siya ng mga panahong yon. Samantalang ako ay magde-19 na. Medyo malayo yung agwat namin. Wala siyang sinagot sa aming lahat, boss. Pero tingin ko naman ay may gusto siya sa akin. Medyo gwapo rin naman po tayo eh. At dahil na in love nga ang binata, kung ano-anong iniisip ko baka may nililigaw sa kanya sa bahay nito kung kaya isang araw. Binisita ko si Kikay, Boss Alex, sa kanila. Bahala na kako kung malaman ng mga magulang niya yung ginagawa kong panliligaw. Total, seryoso naman ako eh. Tigasin to eh. Sabi ko pa, handa na akong suungin ng butas ng karayom makamit lang ng pagmamahal ng babaeng Kikay na yon. Kaya yun, sinubukan kong manligaw sa bahay nila, boss. Walang sipi nung panahon namin na yun kung kaya umaasa lang talaga sa peryahan sa plaza. Bakit naman peryahan? Masaya kami kapag may mga event tulad ng fiesta, may amateur na kantahan sa aming lugar sapagkat makikita na naman ang mga babaeng inaasam-asam ng mga kalalakihan tulad ko. Bali sa plaza ang naging tagpuan namin nun at sa panahong yun, boss, malalaman mong may gusto rin ang mga dalaga sa'yo kasi makikita mo siya sa plaza. At mababatid mo rin talagang hinahanap-hanap ka rin niya. Ganun yung naramdaman ko kay Kikay eh. So ayun na nga. Walang kaalam-alam si Kikay no napupunta ako sa kanila at manliligaw sa kanya. Tigasin to eh. Wala akong takot nun, sir. Kaya 3:00 pasado ng hapon, nagporma na ako sa salamin namin doon. Sinuot ko na ang aking pinaka mapormang pantalon. Yung ambel na tawag ng mga kapanahunan na yon. Pagkatapos gamit ang malaking bisikleta ni Lolo, 5:00 ng hapon, ayun, pumunta na ako sa bahay nila Kikay. Inis pa nga ako noon pagdating doon eh. Kasi nagkaputik-putik pa ang pantalon ko, sir, buhat ng may mga putik sa daanan nila doon.
Pero alam nyo, nakakatuwa ang bisikleta ng lolo ko. Kung hindi nyo na itatanong, meron na malaking side mirror yun, parang motor. Tapos may upuan sa likod na pwedeng makasakay ang isang tao. Uso yun dati. So ayun na nga. Actually sir, first time kong makarating sa pinakalugar nila Kikay. Pagdating doon, agad akong nagtao po sa isang bahay na sarado. Lakas loob na talaga dahil porsigido ang binata. Tao po Kikay. Ilang sandali pa, bumukas ang bintana ng konti at may sumilip na tingin ko ay isang matandang babae. Medyo madilim sa loob pero aninag ko yung mukha nito at naisip kong lola siya ni Kikay na magiging lola ko na rin pagdating ng panahon. Sapagkat may pagkahawig yung kanilang sigahin na mga mata. Tapos sinakala ko rin kasi na bahay nila yun eh. Kaya doon ako nagtatao po. Magandang hapon lola. Nandyan po ba si Kikay? Hindi sumagot ang matanda boss, bagkus ay tinitigan ako ng sigang mga mata. Pagkatapos ay sinarado ang bintana ng dahan-dahan. Pagkamaya-maya nun ay may dumaan na isang mama, tinanong ako. Uy Dudong, lika nga rito, bakit ka lumapit dyan? Magandang hapon po manong, nahanap ko po si Kikay eh, Alimano ang apelyedo. Aba, nahanap mo anak ko, anong pakay mo? Wala po manong, bali magkaibigan po kami na anak nyo, classmate po. Kala ko kung ano. Andun sa bahay, puntahan mo lang doon, andyan sa unahan lang. Patagal nang walang nakatira dyan Dudong sa pinuntahan mo. Doon ang bahay namin sa unahan. Puntahan mo na at ako'y nagmamadali. Babalik ako mamaya. Teka manong, sandali. Dumiretso yung tatay niya, nagmamadali, halatang halata. Tanong ko pa sa sarili, walang tao. Sino yung sumilip sa bintana kanina? Agad na akong umalis sa lugar na yun boss na may pagtataka. Buhat ng sabi ng tatay ni Kikay wala raw tao sa bahay kubo na yun. Nakita ko pang binuksan ng bahagya ang bintana tapos may sumilip diba? So sa puntong yun ay medyo kinilabutan ako ng konti pero tigasin talaga ako nun sir eh. Isip-isip ko pa. Di ako matatakot sa mga ganyan. Kung sino ang nakita kong nasa loob kung totoo mang walang nakatira roon maaaring kaluluwa lang. Sabi ko pa, tigasin to eh. Subalit nandyan din talaga sa isip ko na baka binibiro lang ako ng tatay ni Kikay. Baka yung nakita kong babae dun sa bintana ay totoo talaga na nakatira roon. So ayun na nga, dumiretso na ako sa kanila. Pagdating sa bahay, nasyak ito Boss Alex buhat nang bigla na lang akong sumulpot daw doon na baka magalit yung tatay niya. Sagot ko naman ay nakasalubong ko si Itay. Alibay ko magka-classmate at alam ng tatay niyang papunta ako sa kanila. Medyo sinampal pa ako ng konti nun kasi sabi ko tatay ko eh. Pero ayun, nagkwentuhan kami roon sir, ligaw-ligaw ng konti. Basta ang saya ko kasi nakita ko na naman at nakausap si Kikay ko. Tinanong ko siya kung totoo ba yung sinabi ng tatay niya na walang tao yung kabilang bahay. Sagot nito, namatay na daw yung matandang nakatira roon. Kasalukuyan ay wala raw talagang nakatira buhat nang umalis na rin daw yung apo. At dagdag na sabi niya na tingin ko ay tinatakot niya lang ako. Meron daw naninitsit sa bahay na yun Sir Alex kapag madilim na at kapag nag-iisa ka lang na naglalakad doon. Kinilabutan ako sa mga narinig ko sa kanya kasi madilim na ng mga oras na yun. Kaya dali-dali akong nagpaalam kay Kikay boss, hindi na lang ako nagpahalata. Tigasin nga di ba? Buti sana kung malapit lang yung kalsada mula sa bahay nila kaso malayo. Napakadilim pa doon dahil walang poste ng kuryente. Puro kanyugan yung madadaanan mo, maisan. Basta meron pang mayayabong na mga halaman nandun. Nagmamadali na ang binata, wala nang pakialam maputikan man ng kasuotan na minsan lang nagagamit. Kumbaga, iniingat-ingatan Buhat ng sa kabila ng aking pangalang tigasin nun, nakaramdam din talaga ang binata sir ng pagkakilabot kung kaya nanlalambot din. So ayun na nga. Pagkadaan ko sa bahay na walang tao, yung kung saan ako may nakitang sumilip,
Hindi na ako lumingon dun boss, bagkus ay dire-diretso na sa pagmamaneho ng bisikleta ni Lolo na pag masugatan ka ay pwedeng matitano. Pagkadaan ko sa mismong bahay na yon, talaga namang nanindig ang balahibo ko sa buong katawan ng mga oras na yon kasi may nanitsit eh. Sss. Bang klaseng pagkasitsit sir kasi malamig ang boses. Basta hindi ko maano sa inyo eh. Kahit medyo nangangatal na sa takot, dire-diretso lang ang binata. Wala nang pakialam. Sikad lang ng sikad hanggang sa malagpasan ko ang bahay na yun. Ngunit hindi nawala ang aking kaba. Bunsod ng gaya ng sabi ko kanina, madilim at puro kakahuyan ang madadaanan doon. So ganito ang nangyari sa akin boss. Maya-maya, kahit hindi naman paahon ang bahagi na yon, takang-taka ako kasi bigla na lang bumigat yung bisikleta na para bang may humihila pabalik. Nakala ko pa ngang na-flat eh, gawa ng ramdam ko talaga ang bigat. Ngunit nung mapatingin ako sa side mirror, nako, talagang uminit yung aking batok boss Alex habang nanlalamig naman ang katawan. Ang dahilan? Napansin kong merong nakaangkas sa likuran ko, pamilyar ang mata. Inisip ko pa nga no na namamalik mata lang kaso. Nang mapatitig ulit sa salamin, nako, nakakahiya man ito boss, subalit napasigaw ako ng wala sa oras Wala sa oras. Ngunit hindi talaga binitawan ng aking bisikleta. Sa halip diretso lang sa pagmamaneho dahil natatakot din po ako kay Lolo. Ang tao nga naman sir kapag nasa sitwasyong ganon, talagang hindi makaramdam ng pagod at lalo pang lumalakas ang katawan. Totoo yan. Paano kasi habang sigaw ako ng sigaw ng katagang tabang o tulong sa Tagalog, di ko naramdaman na sobrang tuloy na pala ng aking takbo ng bisikletang minamaneho boss. Hanggang sa nangyari yung hindi ko inaasahan. Nawalan ako ng kontrol, gawa ng manipis lang ang gulong ng bisikleta ni Lolo. Pagkatama sa batong medyo may kalakihan, ako, dumiretso talaga kami ng walang hiyang matandang kaluluwang nakaangkas sa aking likuran. Sa likod na bahagi ng bahay na aming nadaanan doon. Ang masaklap, mayroong nakataling aso sa likod ng bahay na yon. Sa pag-iiwas kong makagat boss Alex, in fact, nakagat talaga yung pantalon ko noon eh. Pero dahil makapal naman ang mga ambel, hindi naman nabutas. Ang nangyari, nahulog ako sa butas na puno ng dumi ng baboy na pagkalapot-lapot pa. Buti na lang at hindi ako nalunod dun sir kasi medyo malalim din talaga ang butas na yon. Kagad din naman akong tinulungan ng may-ari ng bahay doon. Di ko maintindihan kung galit ba o masaya. Kasi pinapagalitan akong tumatawa eh. Bakit daw ako naligo roon, hindi naman daw swimming pool yun? Sagot ko naman, hindi po ako naliligo manong, kundi nahulog kasi sumemplang ako sa bisikletang minamaneho. Ayun, tawa siya ng tawa, tapos galit. Parang medyo loko nga sir eh. Pero nung malaman nito na may umangkas sa aking kaluluwa sa likod ng bisikleta, ayun, halos masuka naman siya sa kakatawa. Mabuti na lang at hindi naman nabulunan. Grabe talaga yung karanasan ko na yun, boss. Buwis na buwis ako ng araw na yun eh. Yung totoong pangalan ng may-ari nung butas na yun ay si Mang Berning. Mabait naman siya pero nainis lang talaga ako eh, kakatawa niya. So yun na nga. Ako naman ay takot na takot pa din sapagkat ang nasa isip ko talaga baka nasa ilalim ang kaluluwa, nalunod din. Baka hilahin ako pababa eh. Kaya sigaw pa rin talaga ako ng sigaw ng tulong kay Mang Berning kahit na halos mapuno na ng dumi ang bunganga ko nun. Mabuti na lang, di napuruhan yung bisikleta ni Lolo dahil kung nagkataon ako, di na ako magpapakita sa amin. Pinagpasalamat ko rin na hindi napunit yung aking mga kasuotan noon, lalo na yung ambel na iniingat-ingatan ko pa naman. At yun nga boss, dahil sa nangyari umuwi akong walang pang itaas na damit. Pinahiram naman ako ng may-ari ng bahay na tawa pa rin ng tawa pero tinanggihan ko na kasi. Sabi ko magbibisikleta na lang ako pauwi sa amin. Tigasin to eh. Inis talaga ang espiritu ko sir sapagkat nagmumukhang kingkoy ang tigasin ng baryo. Ikaw ba naman makakain ng dumi ng baboy? Maiinis ka talaga. Pero kahit nakakatawa ang kwentong ito boss, ito'y tunay na nangyari po. May halong komedya man pero yung part na may sumitsit at umangkas sa aking bisikleta hindi po yun biro.
Kahit sino siguro sa inyo, nako, makakaramdam din ng takot at pangangatal sa katawan lalo na sa madilim na bahagi at nag-iisa ka lang. Totoo yan. Simula nun boss, hindi na ako pumupunta sa bahay nila Kikay sapagkat nalaman ko rin ayon sa may-ari nung safety tank kung saan ako na-shoot. May mga pagkakataon na sumasabay daw sa mga motorsiklo doon yung matandang nagpapakita sa lugar na yon. Kung minsan kahit hapon pa lang nagpaparamdam na daw. Ang sabi nila ang matandang yon parang hindi matanggap ang pagkamatay kaya laging nagpaparamdam sa kahit na kung sino-sino. Lalo na yung may kakayahan na makakita ng hindi nakikita ng iba. Yun din daw ang isang dahilan boss kung bakit umalis yung apo nito sa bahay na yon. Araw-araw, gabi-gabi rin daw kasi itong pinaparamdaman ng lola niyang hindi matahimik ang kaluluwa. Sa huling bahagi ng kwento, Boss Alex, idagdag ko na rin ito. Si Kikay ay naging barkada ko na lang. Barkada namin lang ya. Kahit anong panliligaw na ginawa namin noon, ni isa ay walang sinagot. Nalaman na lang namin sa huli meron pala itong ibang kasintahan ako. Nasyak naman kami sapagkat hindi lalaki ang kanyang pinili kundi isang babae. Sa huli, si Kikay ay naging lalaki, Boss Alex, na nagtatago raw sa katawan ng isang babae. Sabi ko naman, ay di bahala siya sa buhay niya. Sayang lang yung pinaghirapan ko, nakakain pa naman ng dumi ng baboy tapos ganun lang ang nangyari sa huli. Pero okay lang kasi kahit papano nang dahil sa kanya ay meron akong naging karanasan sa kababalaghan na naibahagi dito sa inyo. Sana magustuhan nyo ito. At sana magawa mo sir yung hiling ko na ibahin mo yung the way na mag-narrate, yung parang tigasin din tulad ng aking pangalan. So yun lang po, meron pa akong ibabahagi sa inyo na iba. Kwento ni tatay, ni nanay, ni lola, ng mga pinsan ko, mga nakakatakot talaga. Pero sa susunod na lang, bunsod ng medyo napahaba na po tayo. Maraming salamat sa inyo, Boss Alex dyan. Ingat kayong lahat. Ako nga pala si Boy Tigas ng Davao Region noon. Pero mabait na ngayon. Hanggang sa muli, paalam. Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.